Pag-usapan natin ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Makakausap natin si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer ng UP College of Law. Magandang hapon po, Attorney Ligutan, and welcome back sa Arangkada Balita. Linya, magandang hapon. Okay, nang lumabas ang balitang ito, kayo po yung unang-una kong gustong tanungin ng inyong reaksyon dahil kayo nga ang isa sa mga nagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. So ano po ang reaksyon ninyo dito sa pagbasura ng Korte Suprema sa apela ng Kamara sa impeachment laban sa VP? Okay, so gaya ng sabi ng ilan, this is not surprising. As a lawyer, I have to respect it. I respect the decision, but as a student ng constitutional law, I respectfully disagree. And I will continue to talk about this kasi at its core for me, hindi dapat ganun yung decision ng Supreme Court. I respect it, but I'll continue to criticize it. Opo, and attorney, di ba, kayo yung sa third impeachment complaint, tama po, di ba? Kasama ko yung siya Masasabi niyo po ba na talagang, pinag-usapan namin kanina ni partner niya solid naman yung isinampa niyo? Ano kaya yung naging problema? Masasabi niyo ba na nagkaroon kayo ng lapses sa pagpa-file? Wala. On the part of the complainants, walang lapse. In fact, uulitin ko, yung time na prinoseso ng House of Representatives, yung impeachment complaints filed against the Vice President, sinunod lang nila. Ano ba yung guidelines? Ano ba yung guidelines at that time? Pero yun nga, sabi nga natin, nabago yung rules in the middle of the game. Ito yung isang point niya sa Jack. Kasi nakasulat sa decision which was announced yesterday, na may mga clarifications daw yung Supreme Court sa naunang desisyon nila. You know, nabasa ko yung main decision, hindi naman clarifications yun eh. Talagang nagbago ulit. Pinago ulit ng Supreme Court yung pananaw niya sa mga nangyari nung na-impeach yung Vice President. For one. Paalala nyo, sabi ng original decision handled last year na operational na yung 1 year kasi nga, yung first 3 impeachment complaints na archived na dismissed. And then, bago na-file yung 4th. Sabi nga ng House of Representatives, kami na rin, through our motion for intervention, sinabi namin sa Supreme Court, with all due respect, hindi po yun nangyari. Nauna po yung pag-file ng 4th, bago po na-archive yung first 3. Now, not surprising, pag nabasa nyo yung decision, yung na-announce kahapon, binago na Supreme Court. Parang short of saying na, yes, we admit, ito nga yung nangyari. Nauna yung pagpa-file ng 4th impeachment complaint bago na-archive yung first 3. Lusot na sana, di ba? Parang that's a big development. Pero, ito na naman, may bagong reason na naman yung Supreme Court but na-bar ulit yung 4th impeachment complaint by the first 3. This time, ito yung talagang for me, malaking pagkakaiba between the first original sa yung decision sa motion for reconsideration. Now, alala nyo, last year, sabi ng Supreme Court, pasok within the 10 session days yung pag-i-include in the order of business sa first 3 impeachment complaint. Kasi nga sabi ng Supreme Court at that time, pag sinabing session days, hindi naman ibig sabihin ng calendar days. Opo. Yun yung malaking part yan. That was a major part sa original decision. Lo and behold, here comes the decision sa MR. Now, in the latest decision, the decision on the MR, sabi ng Supreme Court, we are clarifying something. Pag sinabing session day, ibig sabihin calendar day. So may ano Yun yung isang bagay na dapat pag-usapan. Oo nga po. Now, parang nag-shift yung pananaw ng Supreme Court na this time, pag sinabing session days in the Constitution, Article 11, hindi na ibig sabihin na session days na is not equivalent to calendar days. After how many months, now, sinasabi ng Supreme Court na, pag sinabing session days, Kasama. calendar days. So in short,
na-bar na naman si fourth impeachment complaint kasi nga this time yung basa namin calendar days. So, Pag parang- yung nakasulat sa Constitution na session days, ibig sabihin yan calendar days. Nagbago, malaking pagbabago yan. Check saka ninyo. Dapat pag-usapan yan. Oo nga. Pero pwede po yung gawin na nagbago na sa Sa kalagitnaan? Oo, hindi. Doon sa una niyang Oo. desisyon, sabi niyo hindi siya calendar days, Yes. 'di ba? Ngayon, ginawang calendar Yeah. days kaya na-bar siya tuloy. Pwede po ba 'yon? That's how it works. Nag-a-adjust? Ganun. That's how it works sa legal system ng bansa. Yung Supreme Court, sila yung may final say on the matter. Kaya nga, I said, I have to respect it kasi nga ganun dapat. Pero, no, we have to criticize that part for purposes of public discourse on this important topic dito sa kanya. Oo, and anong comment niyo po, attorney, doon sa naunang report bago kayo kanina ma-interview? Sinabi ni Senate President Tito Soto na impossible dream na yung mga impeachment sa bansa. Ano ho ang take niyo po dyan? I share the frustration of the Senate President. Kasi nga may isang part din ng decision na parang sinasabi ng Supreme Court na yung pagiging Vice President now or yung pag-o-occupy ng public office, inassociate ng Supreme Court with yung konsepto ng security of tenure. I don't agree with that. Aside from teaching political law subject, ako rin po ay nagtuturo ng labor law. Yung security of tenure that should only apply to employees. Wala pong security of tenure po dapat sa mga public officials. Dapat kabaliktaran. Yung pagsiservisyo ng mga public officials, hindi dapat right yan, hindi dapat karapatan yan. Dapat isang privilege. That should be a privilege that can be taken anytime pag hindi na nagampanan ng isang public official yung trabaho. I don't agree with that. So, I agree. Naging impossible rin na nga yung pag-i-impeach compared to ano dapat yung design ng Constitution. Yun yung mensahe ng Supreme Court na dapat aside from the Constitution, dapat pwedeng tingnan ng Supreme Court yung prosesong sinusunod ng House of Representatives. While I do not not agree with it, tama naman, pero at a certain point, dapat bigyan ng tinatawag natin na leeway yung House of Representatives paano gampanan yung trabaho. Ganito yun eh. Alam mo ba, imagine nyo, Jack sa kanina, yung disposition now ng mga House members na they have to revise yung internal rules nila. Yun nga po eh. Tinawag na internal rules eh. Oo. Internal rules by co-equal branch. They have to look into these rules once again. Kasi nga sabi ng isang co-equal branch sa Supreme Court, oops, dapat ganito dapat. Oo. So, I share yung Sentiment po. confusion ng mga members of the House. Internal rules na. Tawag doon, internal rules. Di ba? Kaya nga po. And attorney, ito, no, next week, magsasampa na nga ng panibagong impeachment complaint. Inaasahan natin na may mga panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ngayon, sinabi na ni Senator Tito Soto, impossible dream na ito. Paano makaka-apekto ito dun sa mga nais na mag-file? I mean, baka panghinaan sila ng loob or ituloy pa nila, pag-aralan nila yung magiging strategy nila. Ano ho kaya ang tingin nyo? I'm reminded, yung kantang Impossible Dream, we will continue to dream that impossible dream. Kaya nga, pero may adjustments po kayong gagawin. Yes, Based on yung this. pagpa-fight definitely on the part of the complainant. Yung on the part of the complainants, no, wala namang masyadong pagkakaiba. Kasi nga yung pagkakaiba, yung mga major developments, mangyayari yan sa House of Representatives on how they actually process yung mga impeachment complaints. Pero yung on the part ng mga complainants, yung mga nagpaplanong pag-file ng impeachment complaints sa February 6, walang masyadong pagkakaiba. Still, you have to file an impeachment complaint, verified, and then dapat endorsed by at least one member. Walang masyadong pagkakaiba. Yung pagkakaiba, yung mga major changes
mangyayari yan sa loob ng Kamara. How about po yung pagdagdag dun sa complaint or mga testimonya ni Ramil Madriaga? Parang yun po ata ay maidadagdag dito sa panibagong impeachment complaint na ihahain next week. Alam mo, yung affidavit ni Ramil Madriaga, for me, yun yung nag-provide ng proverbial missing link. Kasi nga parang doon, based sa nangyari sa quad-quad ko, yung mga na-illicit na facts, up to the withdrawal lahat ng pera. Yun and then binigay sa isang security officer. After that, silence. Okay? In the dark na, blind spot na, so to speak. Here comes yung affidavit ni Ramil Madriaga that provides supposedly, allegedly, na mga pangyayari na magka-account saan ba dinala yung pera na na-withdraw from that land bank branch. So tingin ko doon na napaka-crucial na affidavit ng testimonya, allegations ni Ramil Madriaga. Kasi yun yung nagpo-provide ng missing link, so to speak. Pero isang bagay lang yan. On the other hand, kahit hindi natin tingnan saan ba talaga dinala yung pera, yung justifications nila ng Vice President, yung paggamit ng mga fictitious names, yung pag-spend ng 125 billion pesos in 11 days, that by itself is very much questionable. So kahit wala yung affidavit ni Madriaga, Ay malakas. for me, enough na nga yung mga findings ng quantum hearing yung paggamit ng fictitious names, yung improbable na i-spend ng 125 billion pesos in 11 days. Oh. At saka And yung here comes yung pag-threaten. affidavit, no? Here comes the affidavit. So either way, kahit walang affidavit sa Madriaga, for me, the Vice President should still be impeached. More so with yung pag-surface Okay. ng affidavit ni Ramil Madriaga. Yes, Ninet. Sige Oo, po. hindi pa kasama dyan yung pag-threaten niya sa buhay ng Pangulo. Ayan, maraming salamat, Attorney Ligutan. Salamat sir, happy weekend po. Linya sa Kajek, happy Friday. Happy Friday.